Oh, Peter anak. Gabi na, bakit hindi mo pa itigil yung ginagawa mo? Nay, kailangan na po itong ma-deliver bukas sa trading post. Alam mo namang daming umaasa sa atin ng mga taga-baryo. Kanina nga Ay nako anak. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana. Sobrang bait mo sa mga tao dito. Nay, paminsan-minsan lang naman po. Hindi naman madalas. Siya nga pala. Hindi ka ba natatakot? May namatay daw dun. Bakit, Nay? Natural naman sa tao yung namamatay. Ibig kong sabihin, yung natagpo ang patay, lasug-lasug daw yung katawan. Baka gawa ng mga adik-adik na mga killer. Anak, ang syakin lang, mag-iingat ka. Salamat ho, Nay. Teka, si Mumbai. Hindi ko pa nga nakukuha Nandun pa sa talian. Pero kukunin ko mamaya. Sige. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Peter. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, mahigit 4 na dekada na ang nakakalipas. Sa tulong ng aking apo, nadiskubre ko ang channel na ito. Tinanong ko sa aking apo kung ano ba'y pinapakinggan niya. Ang sabi niya sa akin, Commander JH daw. At ang bida, walang iba kung hindi si Kanole. Sa pagkakatanda ko, ito yung taong tumulong sa akin noong araw. Dahilan kung bakit magpahanggang sa ngayon, buhay na buhay pa ako. Hayaan niyo kung ilatag ko sa inyo ang nakakapangilabot kong kwento. Ano ba, Mumbai? Lumakad ka naman ng maayos. Hindi pwedeng abutan tayo ng sikat ng araw bago natin marating yung trading post. Ano bang gusto mong iparating, ha? O baka gusto mo, Mumbai, palitan na kita ng bago, sige. Dalian mo! Para akong isip bata na nakikipag-usap sa alaga kong kalabaw. Sa bagay, sa akin lumaki ang alaga kong si Mumbai at itinuturing ko itong bilang kaibigan. Nang madaling araw na yon, Commander, para bang ayaw lumakad ni Mumbai. Kasi yung lakad niya halos dahan-dahan. Napakawari ko'y parang hindi ako makakarating. Sa kabutihang palad, narating ko naman ang baryong palitan ng Kalakal. Kaya lang, pagdating ko doon, ang suki kong si Tata Gaudencio wala na sa pwesto. Ayon sa mga naroroon, parang nainip daw yung matanda sa kakaantay sa akin, kaya't umuwi na lang daw to sa bahay. Pinuntahan ko si Tata Gaudencio sa bahay niya at tiyempong nakita kong kasalukuyang ibinababa sa mga kariton yung bigas na ipapalit sana sa mga dala kong kalakal. Tata Gaudencio! Oh, Peter! Akala ko'y hindi ka na darating. Nakoy, pasensya na po kayo. Medyo natrasado lang po sa oras. Bagal po kasi lumakad ng kalabaw ko. Ay, sige. Ano ba yung ipapalit mong kalakal? Katulad po ng dati. Karni ng kambing, ng baboy, tsaka po mga mais. Sige. Pakibaba mo na yan. Maayos naman ang naging transaksyon namin ni Tata Gaudencio ng araw na yon. At nang magpapaalam na ako, hindi niya ako pinayagan umalis. Dahil sa unang pagkakataon ngayon pa lang kasi ako nakarating sa bahay niya. Hindi basta pumayag si Tata Gaudencio nang hindi muna ako kakain.
Naku po, hindi po kasi naubos tong kalakal ko eh. Ialok ko sana ro sa pwesto. Alam mo iho, babarating ka lang doon ng mga ngalakal. Lalo na may dayo ng mga taga Doña Josepa. Doña Josepa? Oo, natanong ko sila kanina. Abay, binabarat nga yung nakikipagkalakalan doon sa pwesto eh. Talaga? Pag sila inabot mo, yang natitira dyan sa kariton mo, swerte kung palitan ng madami-daming kalakal na magugustuhan mo. May dala nga silang timbangan na sinasabit, palagay ko yung mandaraya. Di naman po ako basta magpapadaya sa kanila kung sakali. Halika, kumain muna tayo. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko sa kusina merong isang dalagang nagluluto. Tay, kain na po kayo. Sige. Maghanda ka na sa mesa. Siya nga pala Mercy. Si Peter. Galing sa kabilang bayan. Hi, magandang umaga. Magandang umaga po. Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Opo, pang umagahan. Aaminin ko, Commander. Maganda si Mercy. At sa palagay ko, nasa tamang edad na rin siya katulad ko. Yung tingin ko sa kanya para bang naiintindihan niya. Para bang sinasabi din niya na mag-usap kami ng sarilinan. Ang sarap naman ng luto mo. Nabusog ako dun ah. Talaga? Mercy nga pala. Peter. Ako si Peter. Taga kabilang bayan. Si Tata Gudencio, yung tatay mo, suki ko yan. Di ba mahirap magbiyahe? Mahirap kasi yung daan, medyo malubak lalo na ngayon, nag-ulan-ulan. Kasabay po ron baka mamaya may mga masasamang tao na mang-hijack. Wala ka bang gamit? Siyempre meron. Di man ako basta alis na walang gamit kahit napatalim lang. Sige Mercy. Medyo mataas ni araw eh. Para maubos lang tong dala ko. Okay, sige. Pagpunta niya sa mismong trading post, yung sinasabing taga Doña Josepa, naroroon nga sa pinagpwestohan ni Tata Gudencio. Mga suki! Kalakal! Palitan na tayo! Brad, ano ba yung pinapalit mo? Bigas syempre. Importante ang bigas. Lalo na sa mga matataas na lupa. Yung hindi natataniman kahit natagulan. Yan ba? Ano ba yan? Uy! Mukhang karne ng kambing yun ah. Kita ko yung pinagsunugan ng kambing oh. Oo. Tsaka may natira pa akong baboy. Ano? Simulan na. Sige. Nagtimbangan kami, Commander. Ang usapan namin kung ano ang timbang ng mga dala ko. Ganon din ang ibibigay niya sa akin. Naniwala naman ako, Commander. Ang problema, nang ilagay ko sa kanyang karito ng mga dala ko, ang binigay sa akin halos kalahati lang ng timbang ng mga dala-dala ko. Teka Brad. O bakit? Kulang to. Anong kulang? Brad naman. Kung tutusin, yung dala mong karne ng baboy, marami niyan sa amin. Pasalamat ka nga, inubos ko pa yung paninda mo eh. Kung marami niyan sa inyo, bakit? Kukunin mo pa tong dala-dala kong karning baboy at kambing. Brad, tumingin ka nga sa paligid mo. Di mo ba napapansin tayo-tayo na lang dito? Yung iba nag-aalisan na. Ayun na, dami-daming tao. Ang lahat ng yan, mga taga Doña Josepa. Ano? Ha? Nakuha ko agad ang punto ng lalaking yun. Sa madaling sabi, kapag nagreklamo pa ako, baka kuyugin nila ako. Sa inis ko, Commander, sinakyan ko na si Mumbai at bumalik ako sa bahay ni Tata Gudencio.
Ah! Ay Peter! Ay akala ko'y umuwi ka na. Oh, naubos na pala yung paninda mo. Bad trip nga ho, Tata Gaudencio. Bakit? Kinuha ng taga Doña Josefa, ginulangan pa ako. Kung nag-iisa lang yung kapalitan ko lalabanan ko kaya lang ang dami. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Dapat ay hindi mo na inalok doon. Paano ba naman pinagtulungan ng mga kasama niyang timbangin doon sa disabit? Ilan pa ba natira? Nasa 30 kilo pa ho. Alam niyo binigay sa akin? Konti lang. Paanong konti? Konti lang. Ilang sakong bigas lang ho. Talaga tong mga dayon to. Akala mo kung sinong mga siga. Hindi bale. Ipaparating ko sa aming Kapitan del Barrio ang nangyari. Sasabihin ko sa kanya na huwag nang papasukin niyang mga dayo na yan dito. Abay, sumusobra na eh. Sige ho. Papaalam na po ako. Sige. Habang sakay ko si Mumbai, nadaanan ko ang bahay ng Kapitan del Barrio at tiyempong nandun siya sa harap ng bahay. Magandang umaga po, Kapitan. Ikaw pala yan, Peter. Opo. Halika, magkape muna tayo. Salamat na lang po. Katatapos lang pong kumain. Oh, teka. Bakit ganyan ang mukha mo? Ay magang-maga. Kapitan, nagulangan po ako ng mga dayo. Sinong dayo? Yung mga taga Doña Josefa po. Ha? Abay, paano ka nagulangan? Ay hindi po pwede yan. Halika, puntahan natin. Wag na po, Kapitan. Baka wala na sila sa pwesto. Hindi po pwede yan. Ano ba nakuha sa'yo? Yung dala ko hong mga karne. Ilang sakong bigas lang po yung pinalit eh. Hindi pwede yan. Hanggat ako ang Kapitan del Barrio ng lugar na ito, hindi sila pwedeng gaganyan-ganyan sa akin. Inabutan namin ng Kapitan del Barrio ang mga dayuhan. Hoy! Hoy! Bakit ho? Anong bakit? Kilala mo ba ako? Hindi. Sino ka ba? Ako ang Kapitan del Barrio ng lugar na ito. Sino ka? At sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na makipagkalakalan dito? Kayo pala ang Kapitan del Barrio. Bakit ho, Kapitan? Di ba kami po pwedeng makipagkalakalan dito? Wala namang bumabawal sa inyo. Ang hindi lang maganda, utod kayo ng kagulangan. Bakit? Sinong nagrereklamo? Ako. Maayos naman ang transaksyon natin Anong ibig sabihin nito? Brad, ginulangan mo ko. 30 kilo yung pinagsamang timbang ng baboy at kambing ko. Binigay mo sa akin 3 sako? Tama ba yun? Brad, anong gusto mong palabasin? Brad, ang gusto ko magdagdag ka pa. Hindi na po pwede. Lugi naman ako sa'yo. Ganon. Kayo pa tong mga dayuhan. Yung naghahari-harian ngayon dito. Huwag mo sabihing marami kayong mga dayo dito. Hindi nyo na ako ginalang. Kapitan, alam ko namang meron kang kargada dyan. Di mo na kailangan pang ipabukol-bukol yan. Sige Brad, kung masama yung loob mo at sa palagay mo kulang yung binigay ko, sige, kumuha ka pa rito kahit 5 sako. Anong 5? 7 sako pa. Yun ang usapan natin, di ba? Kung magkano kilo, ganun ang ipapalit mo. Nagtagumpay naman ako, Commander, ng araw na yon. Nakakuha pa ako sa kanya ng ilang sako. Kaya nga't ang alaga kong si Mumbai, hirap na hirap sa paglalakad. Sa kabila noon, tuwang-tuwa naman ako. Mumbai, ikaw talaga pampaswerte ko eh. Kalain mo na dali natin yung mga taga Doña Josefa na yon. Siguro kung nakakasagot ang kalabaw, sa palagay ko, magrireklamo na siya, Commander. Pagdating ko sa bahay,
Yung mga taong umaasa na bibigyan ko ng bigas, naroroon na sila. Yung 5 sako agad kong ikinalat sa aking mga kababaryo. Alam ko naman kasi na wala silang isasaing. Siya nga pala, Commander, yung lugar namin ay medyo mabundok na bahagi. Hindi kami nakakapagsaka ron, lalo na kapag tagaraw. Meron din namang maliit na lupang sakahin. Kaya lang nung mga panahon na yon, hindi pa anihan. Tamang pag-aararo pa lang ang ginagawa nung mga panahon na yon. Salamat sa iyo, Kuya Peter. Ikaw talaga ang pwedeng maging kapitan del baryo natin. Hindi ko iniisip yan. Importante lang sa akin makatulong ako sa inyo. Oh, Peter. Nandiyan ka na pala. Nay, timplan niyo nga ako ng kape, Nay. O sige. Tuwang-tuwa ang nanay ko, Commander, nang makita niyang successful ang pakikipagpalitan ko ng kalakal. Kinuwento ko pa nga kay nanay na merong nanggulang sa akin na dayuhan. Kaya't nagpaalala siya sa akin na mag-iingat ka. Mga taga Doña Josepa pala mga yan. Bakit, Nay? Ano bang meron sa mga taga Doña Josepa? Di mo ba alam? Na yung mga taga Doña Josepa dyan sa ibaba, meron daw siyang pamilyang aswang dyan. Baka mamaya sila ang nakapalitan mo ng kalakal. Nay, wala man akong pakialam sa kanila. Di naman kasi tama yung panggugulang na ginagawa nila sa mga tao. Yung iba doon palagay ko hindi lang makapagreklamo eh. Basta mag-iingat ka pa din, ha? Oo, Nay. Nay, siya nga pala. 25 na ako, Nay, di ba? Oo. Siguro naman, Nay. Pwede na ako mag-asawa. Ba dapat noon pa? Katanda-tanda ko na. Di mo pa ako nabibigyan ng apo. Teka nga, sandali lang. May napupusyuan ka na ba? Yung anak po ng suki ko roon, si Tata Godencio, yung anak niyang dalaga. Palagay ko nag-iisa lang din yun eh. Aba, ano pang inaantay natin? Mamanhikan na tayo. Agad-agad? Abayo, kakausapin ko yan si Godencio. Biro lang pala ng nanay ko yun. Tamang gusto niyang magkaroon na ako ng asawa at mabigyan siya ng apo. Pero syempre hindi naman agad-agad. Ang payo sa akin ni nanay, kunin ko pa raw ang loob ng dalaga. Kaya kahit wala akong dalang kalakal, nagpupunta ako sa bahay ni Tata Godencio. Tao po! Tata Godencio, magandang gabi po! Sandali! Sino ba yan? Si Peter po ito. Pagbukas ng pintuan, si Mercy ang tumambad sa akin. Kita ko yung mga ngiti niya, Commander. Kita ko yung parang natuwa siya nang muli niya akong makita. Sa loob-loob ko ganon din naman. Hi! Oh, napadaan ka yata. Hindi. Ang totoo niyan, dito talaga sadya ko. Oh, iho! Ay, ikaw pala. Nako, hindi pa ito ang araw ng palitan natin ng kalakal, tsaka gabi na. Dito po talaga punta ko. Oh, bakit? Tata Godencio? Siguro naman po, kabisado niyo na pagkatao ko kasi magmula nung buhay pa noon si Itay at nang mawala na siya, ako na pumalit sa kanya, nakikita niyo na ako, di ba? parang makahulugan ang sinasabi mong yan, iho. Ano bang meron? Tata Godencio, gusto ko sanang umakit ng ligaw kay Mercy. Ganon? Opo. Bahala kayong dalawa. Ako'y wala akong tutol kung sinong gusto ng anak ko, basta sana lang magkaintindihan kayo sa mga bagay-bagay. Paeg na po kayo. Oo naman. Mabuti na lang pumayag si Tata Godencio ng gabing yon. Akala ko nga hindi niya ako pagbubuksan ng pintuan. Nag-usap kami ni Mercy. Niligawan ko siya ng maayos.
Maayos din naman ang pakikitungo nila sa akin. At nung magpaalam ako sa kanya para sana magbawas, itinuro niya ako sa likod, meron daw CR. Siyempre mga lalaki naman tayo, kaya okay na sa akin na umihi ng patayo sa labas ng bahay. Habang umiihi ako, Commander, meron ako nakitang gumagalaw sa likod ng bahay. Doon ko lang napansin, nakawayanan pala ang likod ng bahay. Sigurado ako, tao yon, Commander. Dali-dali akong pumasok sa loob. Nagantay ka ba ng matagal? Oo, bakit parang balisa ka? Ha? Wala. Bakit, Peter? Anong nangyari sa'yo, iho? Wala po. Anong oras na ba? Magpapaalam na po ako. Masyado naman yatang mabilis. Di ka pa nga nagtatagal ng 1 oras dito. Baka ho kasi hinahanap na ako ni nanay. Bakit? Di ba alam ng nanay mo kung saan ka nagpunta? Hindi po eh. Babalik na lang po ako sa susunod na araw. Araw na lang po ako pupunta rito, hindi po gabi. Sige po. Habang sakay-sakay ko si Mumbai, napansin ko, Commander, maging ang alaga kong kalabaw, parang aligaga. Parang gusto nitong tumakbo na ewan. Bibilis maglakad, hihinto, tapos liliwa ng daan. Mumbai, huwag ka matakot dyan. Para bang ramdam din ng alaga kong kalabaw kung ano bang meron. Hanggang sa aking napansin, lumilitaw ang bilog na buwan. Natuwa ako ng oras na yon kasi ito ang magsisilbing ilaw namin sa daan. Sandali, Mumbai. Hinto mo. Ihilang ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Kasi nga meron ng ilaw sa daan. Pero ang hindi ko inaasahan, yung mabilis na pagdagit ng malaking ibon sa alaga kong si Mumbai. Akala ko simpleng dagit lang. Pero laking gulat ko, Commander, nang bumagsak ang alaga kong kalabaw. Nang hawakan ko yung katawan niya, meron itong 4 na malaking sugat na nakaguhit sa katawan. Hihinga-hingalo na rin ang alaga kong kalabaw. Mumbai! Lintik! Sino ba yun? Napatakbo ko ng oras na yon. At ang plano ko, babalikan ko na lang kinabukasan si Mumbai. Dahil sa liwanag ng buwan, alam ko naman ang aking dinadaanan. Ang problema, yung palang dinadaanan ko papalayo na ng papalayo. Hanggang sa napadpad ako sa isang malaking puno ng akasya kung saan nakapagitna yon sa malawak na kabukiran. Lumilim ako doon, Commander. Tapos pinakikiramdaman ko kung meron ba akong madidinig na kung ano. Wala naman palang humahabol sa akin eh. Tatayo na sana ako. Nang biglang, sinalakay ako ng isang damukal na mga panike. Mabilis akong nagtatakbo papalayo sa puno na yon. Akala ko iiwanan na ako ng mga panike pero hindi pala. Hanggang sa loob ng kabukiran, dinudumog nila ko. Ramdam ko, Commander, yung sakit ng kagat at kalmot ng mga panike. Lahat ng mga yon pakawari ko'y nakakapit sa likod ko. Hanggang sa ako'y mapasok sa loob ng kawayanan. Kawayan? Wala naman ako nadadaanan na kawayan nung araw. Natusok ako ng mga tinik ng kawayan. Kung saan-saan. Ang iniiwasan ko yung mata ko ang matusok, Commander. Gapang dito, gapang doon. Hanggang sa nakadinig pa nga ako ng tumitilaok na ahas. Sa isip-isip ko, sino ba yung kalaban? Sino ba yung pinagtataguan ko? At bakit ako takot na takot sa kanya? Walang hiya ka! Sino ka ba?
Magpakita ka nga sa akin, lintik ka. Nilabas ko ang isa kong sandata at matapang na tumayo. Wala naman pala eh. Nang makalabas ako sa kawayanan, muli kong nakita yung malaking punong pinagtaguan ko. Dineretso ko yon ng tingin at sa pagkakaalam ko'y doon ko iniwan ng alaga kong si Mumbai. Binalikan ko siya, Commander. Pagdating ko doon, kalunos-lunos ang inabutan ko, Commander. Dahil ang alaga kong si Mumbai ay kasalukuyang pinapapak ng 3 lalaking itsurang tao pa naman. Yung isa rito walang mulat kung kumain ng laman loob ng alaga kong kalabaw. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa alaga ko? Tumingin sila sa akin. Yung isa rito kulay berde ang mga mata. Yung dalawa parehas na mapula. Bit-bit ang hita ng alaga kong kalabaw, yung isa lalapit sa akin. Diyan ka lang! Huwag ka lalapit! Doon ko napagtanto yung sinasabi sa akin ni inay na meron daw natagpo ang patay sa lugar na yun. Baka nga sila na ang mga salarin. Matapang akong nagsasalita sa pag-aakalang hindi sila lalapit. Ang aso, kapag tumatahol, hindi na nangangagat. Ano? Salamat sa alaga mong kalabaw. Nang dahil dyan, ligtas ka na. Umalis ka na. Ito ang kapalit ng buhay mo. Sa totoo lang, nabobosesan ko ang lalaking yon. Hindi ko man masyadong makilala yung mukha niya, pero alam kong ito yung lalaking nakipagpalitan sa akin ng kalakal. Sa sakit ng sinapit ng kalabaw ko, hindi ako basta papayag ng ganun-ganun na lang. Bit-bit ang sarili kong patalim, sinugod ko silang 3. Pero nabigo ako, Commander, nang hampasin ako sa muka gamit ang hita ng alaga kong kalabaw. Bumulagta ako sa putikan, tapos tinapakan ako sa ulo at sa dibdib nung 2 lalaki. Unti-unti nilang nilalapit ang mga mukha nila sa akin. Doon ko na pagtanto na tadtad pala sila ng balahibo sa mukha. Binigyan ka na namin ng pagkakataon mabuhay. Gusto mo pa rin lumaban? Pues, tanggapin mo to! Gamit ang matulis niyang kuko, hinuwaan niya yung dibdib ko, Commander. Mga ayip kayo! Pwede ka nang umalis. Dalian mo! Baka magbago pa iisip namin. Babalikan ko kayo! Nakauwi naman ako sa amin, Commander, at doon ko nakita na hindi naman pala masyadong madiin ang pagkakahiwa sa dibdib ko. Napaiyak ang nanay ko nang makita niya ang sitwasyon. Diyos ko, Peter! Anong nangyari sa iyong bata ka? Sinong nakaaway mo doon? Nay, hindi sila mga tao, Nay. Mga aswang sila, Nay. Nang malaman ni nanay na aswang ang nakalaban ko, pumasok siya sa kwarto at paglabas niya, bit-bit ang naiwang shotgun ni Itay. Tapos meron pa itong kasamang buntot pagi. Nay, anong gagawin mo dyan? Baka sinundan ka dito ng mga yon. Haharapin ko sila. Hindi na, Nay. Si Mumbai. Nasaan si Mumbai? Wala na. Patay na si Mumbai. Ano? Diyos ko naman, Peter. Anong ginawa mo? Ginamot na lang ako noon ng nanay. Dahil sa hindi naman malalim yung sugat ko, gumaling din agad ito. Ganun pa man, sumabog ang balita sa buong baryo na ako ay sinalakay ng mga aswang. Yung mga kababaryo namin, Commander,
na natutulungan ko nagmagandang loob sa akin. Sabi nila kung kilala ko raw kung sinong sumalakay sa akin, puntahan daw namin at pagpapapatayin. Patayin natin sila. Hindi po pwede yung ganyan. Yung taong mabait na tumutulong sa atin, gusto pa nilang mawala sa landas natin. Katuro, sa ngayon okay pa naman ako eh. Peter, malaki ang utang na loob namin sa'yo. Kaya hindi po pwedeng basta gaganyanin ka na lang nila. Oo, kaya pa namin maghanap buhay. Pero wala kaming hanap buhay ngayon. Yung binigay mo nga sa amin hanggang ngayon nakakain pa rin namin. Katuro, wala po yun. Sabihin mo lang, Peter. At ako mismo papatay dyan sa mga yan. Baka hindi nila nalalaman. Dito sa baryong to, maraming mga dating mga tulisan dito. Alam ko naman po yung Katuro. Sige, ganito na lang, Peter. Sabihin mo lang sa amin kung kailan ka babalik dyan sa lugar na yan at sasamahan ka namin. Kita ko sa mga mata ni Katuro yung galit. Habang sinasabi niya yon, bitbit niya pa ang mahaba nitong baril. Na ayon sa kanya, hindi na daw niya mabilang kung ilang tao na ang napatay. Nang tuluyan na akong gumaling, Commander, dinalaw ko ang mga babuyang ko. Nakita kong pwede na namang karnihin yung iba, pati na rin ang alaga kong mga kambing. Katulad ng dati, tinulungan ako ng mga tao doon. Tinulungan nila ako sa pagkakarne, sa pagtatadtad at sa paghihiwalay ng buto sa laman. Mamayang madaling araw ka na ba, Ales? Oo, Katuro. Sasama ako. Katuro, baka kasi lalo lang magkaproblema. Ano gusto mo mangyari? Papayag ka na lang na gaganunin ang mga taong yon? Katuro, ang mahirap kasi niyan, hindi ko naman sigurado kung sino-sino sila. Mahirap magkamali. Siyempre, hindi tayo magkakamali. Kung mamukaan mo sila, yun ding oras na yon pinapangako ko sa iyo, Peter. Itutumba ko sila. Pangako. Katuro, huwag masyadong matapang. Yan naman ang bilib ko sa iyo, Peter. Yung namayapa mong ama sobrang bait din kaya nga magpahanggang ngayon yung respeto namin nandirito pa rin. Kaya nga hindi kami makapapayag na basta ka na lang gaganunin ang mga lintik na yon. Di ba mga kasama? Lahat ng mga kasama naming nagkakarne ng kambing at baboy, umayon sa sinabi ni Katuro, hanggang sa nilapitan ako ng isa sa matanda sa amin. Peter! Ho, kaambo? Peter, nagmamagandang loob lang naman ang mga kababaryo natin. Mas maganda na yung masiguro ang kaligtasan mo. Peter, makinig ka sa akin. Huwag ka nang pupuntang nag-iisa ron sa kalakalaan. Kung maaari magsama ka. Susubukan ko po. Plano ko, Commander, takasan sila ng madaling araw. Kaya't 3:00 pa lang ay lumabas na ako ng bahay. Nanghiram lang ako noon ng alagang kalabaw. Kaya lang ang problema, nakaabang na pala sila Katuro at ang iba pa sa mismong dadaanan ko papunta sa lugar ng kalakalan. Oh, paano? Tara na ba? Ha? Bakit nandito kayo? Ano ka ba naman? Hindi ka namin pababayaan. Tsaka yung kalabaw na hiniram mo, hindi ka pahihiramin ng taong yung kundi ko sinabi. Ganun ho ba? O, tara na. Hatak-hatak ng isang malaking kalabaw ang kariton namin na punong-puno ng karne ng kambing at baboy. Bago sumikat ang araw, narating na namin yung kabilang daan kung saan alam kong doon ko iniwan si Mumbai. Mumbai? Ano? Huwag mo sabihin bututan ni Mumbai. Oo. Nako. Bakit di mo agad sinabi kagabi?
Nung ano ho? Ay nung nakaraan. O di sana na-rescue natin si Mumbai. Wala na rin po eh. Ubus na ho yung katawan niya. Diyos ko. Tara, magpatuloy na tayo. Nang makarating na kami sa mismong lugar, nakita naming ang dami-daming tao. Lumapit sa akin si Tata Gaudencio. Alalang-alala ito sa akin. Akala niya, Commander, kasama ako sa alaga kong kalabaw na naging buto na lang sa kalagitnaan ng daan. Eh, Diyos ko, nabalitaan namin nangyari. Ano ba nangyari sa'yo, ha? Tata Gaudencio, hindi ko sila kilala. Basta yung kalabaw ko, kinahain nila eh. Sino ba sila? Hindi ko po alam. Naku ang plano ko talaga kung hindi ka lilitaw sa mga susunod na linggo ako na mismo pupunta sa inyo. Konsensya ko pa kasi sa akin ka nang galing tapos magkakaganon. Alam mo ba, yung anak ko si Mercy, kinukulit na ako na pumunta sa inyo. Hindi ko lang maharap kasi ang dami-dami kong ginagawa sa bukid. O siya nga pala, wag mo nang ialok sa iba yan. Ako nang bahala dyan. At ikakalat ko na lang din yan sa mga kababaryo ko. Teka, may mga kasama kaya ta? Yung mga kababaryo ko po na natutulungan ko, ayaw ho nila pumayag na ako lang mag-isa dahil nga po sa nangyari. Tama yan. Doon muna tayo sa bahay. Nalinga ako, Commander, sa bandang kanan. May nakita akong isang pamilyar na muka. Lumapit ako sa kanya at tinanong ko siya kung kukuha ba siya ng dala kong kalakal. Nako, Brad. Wala na pauwi na nga kami. Tanghali ka na kasi. Ikaw si Sed. Ako si Sed. Sed, ayip ka. Yung kalabaw ko inubos mo. Ano? Ano sinasabi mo dyan? Sa galit ko sa kanya, agad ko siyang inundayan ng suntok sa sikmura. Hindi naman lumaban yung lalaki. Bulagta siya sa harapan ng madaming tao. Hanggang sa pinigil na lang ako nila Tata Gaudencio. Peter, ito ba yung humarang sayo? Teka, ano ba problema? Sabihin mo, Peter, at talagang babalatan ko to ng buhay. Nako, wala akong alam dyan. Katuro, hindi ko sigurado. Pero kaboses niyo ganon. Sa galit ni Katuro, hinawakan niya ang taong yon tapos binalibag sa mga nagtitinda ng gulay. Pinigil na lang siya ng mga tauhan ng Kapitan del Barrio tapos dinala sa barangay upang pag-ayusin. Ano ba kasi problema rito ha? Sabihin mo nga sa aming binata. Ito ba yung taong humarang sa'yo at kumain sa kalabaw mo? Hindi ko sagirado, Kapitan Pero kaboses niya Madilim kasi tsaka mabalahibo yung tao. Kung ganoon baka ikaw din ang sularin sa pagkamatay ng ibang mga tao rito. Inutusan niya ang isa niyang bantay bayan na kumuha ng asin, tapos pinitpit na bawang. Pagdating ng bantay bayan, agad na sinabuyan ni Kapitan ang lalaking yun. Laking gulat naming, Commander, dahil umusok ang balat niya. Tapos mabilis itong tumalon at nagtatakbo papalayo. Hinabol namin siya pero hindi na namin siya inabot. Hindi namin alam kung saan siya nagsuot. Kahit na ginalugad na namin ang buong kagubatan, hindi pa rin namin siya inabot. Sabi ko na nga yun yung humarang sayo. Dapat kasi, Peter, pinabayaan mo na ako. Dapat pinatay ko na yung tao na yun. Katuro, maraming tao. Di mo pwedeng gawin yun. At bakit hindi? Sanay akong pumatay. Kung yung mga mapagsamantalang mayaman noong araw Katuro, tapos na yun. Ang iwasan mo na lang, iho. Baka balikan ka ng mga yun. Di naman po siguro. Dahil sa nandun na rin kami sa baryong yun. Sinabi ko kila Katuro na mauna na silang umuwi. Dahil nga mangliligaw na rin ako noon kay Mercy.
Nakakuha kasi ako ng isang maayos-ayos pang halaman. Binigay ko yun kay Mercy at kilig na kilig naman ito sa akin. Aba, talagang nag-abala ka pa ha? Oo eh. Pero alam mo, nag-aalala ako sa'yo. Naku, wala yun. Sabi ni Itay, nakawala raw yung aswang. Sigurado ko bang siya talaga humarang sa'yo? Oo. Siya talaga yun. Pero kahit ganoon, naawa pa rin ako. Pero mas nakakaawa naman yung kalabaw mo. Matagal mo nang alaga yung si Mumbai, di ba? Oo. Sabi kasi sa akin ng tatay noong araw, nung nabubuhay pa siya, pag meron ka ng kaaway, wala namang masamang magpatawad. Pag ginawang ka ng masama, hayaan mo na lang. Diyos nang bahalang gumanti sa kanila. Pero, hayaan mo na. yung mga kasama mo na saan? Pinauna ko na sila. Naku, huwag ka magpapagabi rito ha. O sige. Humaba ang usapan namin hanggang 3:00 ng hapon. Nagpaalam na ako kay Tata Godencio at kay Mercy. At mabilis akong umuwi sa amin. Pagpasok ko sa loob ng kasukalan, napansin kong parang may taong nakatalikod sa aking dadaanan. Sino ba to? Hoy! Sino ka? Bakit ka nakaharang dyan? Lumingon siya sa akin, Commander. Paglingon niya sa akin, agad kong namukaan yung lalaki. Hindi ito si Sed, pero ito yung kasama niyang umatake sa akin nung nakaraan. Mahina ka, bata! Paanong mahina? Pagkakataon nyo na sana. Pagkakataon? Hoy, hindi ko ugaling gumanti sa tao. Pinauna mo pa mga kasama mo. Ngayon nag-iisa ka na lang. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ano pa? Sa magkabilang kasukalan ng daan lumitaw ang 4 na lalaki. At doon nakilala ko si Sid. Sid, wag naman oh. Pinabayaan ka na nga namin eh. Kung di ko napigil si Katuro, baka... Ano? Sinong Katuro? Yung lalaking mayabang? Para sabihin ko sa'yo, patay na siya. Ano? Anong patay na? Hindi mo lang siya inabot. Nauna siyang umuwi sa kayang kalabaw niyong hiniram. Pero siya at ang mga kasama niyang inuna naming pinatay. Malungkot kong sasabihin sa'yo na niluto na namin sila at kinain ginawang pananghanlian. Ngayon, ikaw na ang susunod. Sandali lang, Sid. Pag-usapan naman natin to. Di naman ako nagtanim ng galit sa iyo eh. Wala akong pakialam. Napaatras ako nung oras na yon. Kaya lang sa inaatrasan ko meron pa din palang nakaharang. Mabilis akong nakaisip ng paraan. Dahil sa kasukalan ang lugar na yun. Alam ko na kapag pumasok ako ron ay mahihirapan silang hanapin ako. Mabilis akong pumasok sa kasukalan at nagtatakbo kung saan. Hindi ko na alam kung saan ako napadpad, Commander, kasi yung masukal na bahagi ay di hamak pa ang laki sa akin. Mga 1.5 oras na akong tumatakas sa kanila nang napahinto ako sa gilid. Wala na sana sila. Wala na sana sila. Nung mga oras na yon, malapit ng dumilim. Iniisip ko na lang kung ano bang kalalabasan ko pagkatapos nito. Magtago ka na! Naaamoy kita! Ayop na yun. Nasundan ako. Oo, nasundan kita. Kahit saan ka magpunta, maaamoy kita. Mabilis na naman akong nagtatakbo hanggang sa ako'y napasok sa mas masukal na bahagi. Kung kanina nahahawi ko pa ang masukal na bahagi, ngayon halos hindi ko na mahawi dahil sa kapal. Sa madaling sabi, para akong hinarangan ng daan. Hanggang sa nagpaliwa-liwa ako, pero ganun din.
Ano to? Bakit di ko mahawi? Maya-maya pa, nakadinig ako ng naglalagapakan. Senyales na parang may nasusunog sa gawidon. Hindi! May sunog! Alam kong masusunog ako, Commander, kung hindi ako makatakas sa bahagi na yon. Kung san-san ako tumakbo, pero para bang nakapaikot na sa akin yung sunog. Kasabay ng malakas na tunog ng sunog, yung tawang nadidinig ko na para bang nasa tabi lang ng magkabila kong tenga. Para akong nababaliw na nung oras na yon. Tapos pagtitingin ako sa magkabilang gilid, unti-unti nang papalapit yung malaking sunog. Diyos ko, tulungan niyo po ako! Napapikit na lang ako ng oras na yon at nananalangin na sana'y umulan. Pagtingin ko sa taas, wala namang kaulap-ulap. Hanggang sa tinanggap ko na lang, Commander, ang aking kapalaran. Ramdam ko yung init na bumabalot sa paligid. Ramdam ko yung parabang malapit na akong bumagsak dahil sa kakaibang amoy ng usok na pumapasok sa aking katawan. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may humawak sa balikat ko. Pagtingin ko, may tao. Sino kayo? Halika na, dalian mo! Wika sa akin ng tao. Hindi ko siya kilala, pero sumama ako sa kanya. Nakita kong babanggain niya yung apoy, Commander. Kaya't kumawala ako sa pagkakahawak ko sa kanya. Ayoko! Ayoko! Halika na. Huwag kang magpadala sa nakikita mo. Hindi totoo yan! Hindi raw totoo ang apoy. Pero paano nangyari yon? Dinakma ako ng taong yon at pilit akong binitbit. Laking pagtataka ko kasi mas malaki pa ako sa kanya pero nabitbit niya ako, Commander. Hayan na at sasalpukin na namin ng malakas na apoy. Nang masalpok namin, wala akong naramdaman. Hanggang sa naramdaman ko na lang na binagsak niya ako sa bukid na bagong araro. Nasaan na apoy? Nasaan na yung apoy? Anong apoy? Walang apoy. Sino kayo? Teka, bakit ka ba hinahabol ng mga yon? Papatayin nila ako. Papatayin nila ako eh. Bakit nga? Hindi ko alam. Ganon. Diyan ka lang Aalamin natin. Biglang umalis ang taong yon. Ako nung mga oras na yon nagtatakbo na papauwi sa amin. Ang problema, yung naranasan ko kanina muli ko palang mararanasan din. Nakaharang na naman sila Sed sa dadaanan. Pero sa pagkakataon na yon meron na silang bit-bit na mga gamit pang patay. Ano? Hindi ka ba natapagod tumakbo? Ano bang kailangan mo sa akin Hindi naman kita kilala. Pwes, sasabihin ko sa'yo. Hindi tamang pinopormahan mo si Mercy. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ako ang kasintahan niya. Sinungaling. Kasintahan? Yung pangit mo yan, papatol siya sa'yo? Aba talagang, niloloko mo ko, no? Hindi ko naramdaman na meron na palang dalawang lalaki sa likod ko. At dinampot nila ako, Commander. Binugbog nila ako ng oras na yon. Hanggang sa naramdaman kong tumutulo na ang sarili kong dugo. Sindihan na yan! Wika ni Sed. Tinabunan nila ako noon ng mga kung ano-anong sukal. Hanggang sa sinindihan nila yon, Commander, nang nandun ako sa ilalim. Sigaw ako ng sigaw at nagmamakaawa na sana'y alisin nila ako doon. Hanggang sa sinabi ko na nga natitigilan ko na si Mercy. Malakas na tawa lang ang ibinabalik nila sa akin. Ramdam ko yung init. Ramdam ko na konti na lang aabutin na ako.
Wala naman akong lakas ng loob para makaalis doon dahil nga bugbog sarado ako at pakawari ko'y butol-putol na ang mga buto ko sa katawan. Hanggang sa... Ulan! Ulan! Mabilis na matay ang apoy, kaya ako tuloy ang nakaalis doon. Kala ko umuulan! Nasaan na yung ulan? Laking pagtataka ko dahil wala naman palang ulan. Pero dinig na dinig ko yung malakas na kidlat tapos pagbagsak ng ulan. Kaya nga namatay yung apoy. Sid, ikaw si Sid, di ba? Salamat ka! Pasalamat ka talaga! Bakit? Meron silang tinitignan sa likod ko. Nakita kong naroroon na naman yung taong unang tumulong sa akin. Sinabi ko naman kasi sa'yo, diyan ka lang, huwag kang aalis eh. Ano bang problema nyo rito sa tao? Wala ka ng pakialam doon. Sino ka ba? Huwag mo sabihin dayuhan ka rin. Alam mo ba? Marami na akong pinatay na dayo. Yung mga pakialamerong katulad mo. At syempre, ang gustong gusto ko dyan yung... Natigil ang lalaking yon. Nakita kong yung lalaking nasa likod ko merong hawak-hawak na medalyon at nakatutok sa kanila ang mga palad nun. Medalyon? Umalis na kayo. Ipangako nyo sa akin na hindi na kayo babalik pa rito at hindi nyo na pakikialaman pa ang taong to. Umalis sila Sid at ang mga kasama nito nang hindi nagsasalita. Pagtayo ko, Commander, doon ko nakilala yung tao. Sinabi niya sa akin na Noli daw ang pangalan niya. Salamat ho. Kunin mo to, sena yan. Pag binalikan ka nila, lagay mo lang sa kamay mo. Bugbugin mo mga yon. Pero, yung bugbog na gagawin mo, may kaakibat na pagpatayan. Tanggal ang kaluluwa niyan sa oras na tamaan mo sila. Alis na ako at meron pa akong pupuntahan. Teka saan? Kabilis lumakad ng tao. Iniwan niya ako, Commander, kaya't umuwi na rin ako sa amin. Nay? Nay? Bakit gabing-gabi ka na? Ano nangyari sa'yo? Wala to, Nay. Sila Katuro. Sabi, nakauwi na daw. Akala ko patay na sila Katuro. Yung kasi ang sabi sa akin ni Sid. Nang pinuntahan ko sa kanilang bahay, nandoon at umiinom pa nga. Nandito ka na pala. Katuro, teka, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang tipo mo? Hinarang na naman nila ako eh. Diyos ko naman. Hindi pwede yan. Gaganti tayo. Ikaw kasi, bakit kasi pinauna mo na kami? Katuro. Ba't kumiyak? Teka, ano yung nakasabit sa'yo? Parang bago yan ah. Binigay ito sa akin ng tao eh. Yung taon tumulong sa akin. Ano? Sino na may taong yon? Noli daw yung pangalan. Sabi sa akin ni Katuro, yung medalyon na binigay sa akin ng tao ay sadyang napakalakas daw. Base pa sa kanya kapag meron ka daw nun, hindi ka raw tatalaban ng bala o kaya naman matatalim na mga kuko ng mga aswang. Nagplano kami nung oras na yon. Ang plano namin, sasalakayin namin sa Doña Josepa sila Sid at ang mga kasama nito. Hindi matatapos ang gabing to nang hindi natin sila napapatay. Di ba mga kasama? Umayon na lang din ako, Commander. At sa tulong ng pamumuno ni Katuro, pumunta nga kami ng Doña Josepa. Pagdating namin doon, napansin naming may mga tao pa. Huwag kayo magtitiwala sa kanila. Huwag kayo magtatanong. Ako dahil sa makulit ako, nagtanong ako sa bata. At sinabi niya sa akin yung bahay nila Sid. Kilala pala doon sila Sid bilang mga negosyante.
pero hindi mga aswang. Narating namin yung bahay nila Sed at doon ko nakakita may mga nakasabit na mga karne ng kalabaw, baboy, kambing at kung ano-ano pa. Katuro, palagay ko yan yung karne ni Mumbai. Ganun ba? Umikot kayo. Ako rito sa harapan. Nang mapansin naming may tao sa loob, pinasok na ni Katuro yung bahay. Anong kailangan mo? Sino ka? Anong kailangan ko? Ikaw ang kailangan ko, halika. Hinilahod siya ni Katuro papalabas. Doon ko napagtanto na mabait pala si Sed sa pamilya. At tila ba walang kaalam-alamang pamilya nito sa pinaggagawa niya. Habang dinadagukan ni Katuro si Sed, yung mga kasama niyang sumalakay sa akin, nakita kong nagsigsidating. Katuro, yun yung mga kasama niyo. Anong nangyayari dito? Anong ibig sabihin nito? Huwag kayo makikialam. Alam ko damay kayo rito, pero siya lang ang kailangan namin. Natawa si Sed. Sinabi nitong kung yun lang daw ang gamit namin, huwag nila isipin na makakaganti kami. Sa inis noon ni Katuro, binaril niya ng 4 na beses sa ulo si Sed. Yung mga kasama noon na nakapaligid ay hindi rin nakaligtas. Pinagbabaril din sila ni Katuro. Pero yung inaasahan naming mamamatay sila, hindi pala ganon. Doon ay pinakita nila sa amin ang tunay nilang puwersa bilang isang aswang at hindi basta aswang dahil sila yung mga aswang na gabunan. Katuro! Tara na, umalis na tayo! Nandito na tayo eh. Bakit tayo alis? Labanan na natin sila. Katuro, ano ka ba? Hindi nga tumalab yung baril mo eh. Wala akong pakialam. Meron pa akong sandata rito na pwede kong ilaban. Bumunot sila ng tigi-tigisang patalim at matapang na sinugod sila Sed at ang mga kasama nito. Wala akong pagpipilian, Commander, ayokong tawagin nila akong duwag. Sumugod din ako, bit-bit ang medalyon na ibinigay sa akin ng tao. Ang napansin ko, yung mga panaksak nila Katuro at ang mga kasama namin ay hindi iniinda ng mga aswang. Pero yung kamao ko iniinda nila. Sa tuwing makakatama ako ng isa, halos hindi ito makatayo. At hindi ko alam kung meron ba akong third eye. Kasi nakita kong pag bumulagta yung lalaki, may lumalabas na kulay itim na usok sa kanilang katawan. Tapos hindi na ito basta makatayo at makagalaw. Hanggang sa naalala ko yung sinabi ng lalaki na totoo ngang matatanggal ang kaluluwa ng mga ito sa oras na tamaan ko sila ng medalyon. Sige! Kung inaakala niyong uubra lahat yan, nagkakamali kayo! Mabilis na sumugod si Sed. Agad nitong napatumba ang 2 naming kasama at hindi makakilos dahil meron silang malalalim na sugat sa katawan. Ganon din ang ginawa niya kay Katuro. Maswerte pa nga siya dahil nakaiwas siya sa pang-aatake pero nadaplisan. Hanggang sa ako na lang ang mag-isang nakatayo. Meron pang nasa 5 ang lalapit sa akin hanggang sa sinabi yung isa. At ano namang magagawa ng hawak mong yan? Yan ba yung binigay sa'yo nung lalaking napadaan lang? Oh, medalyon. Yan yung pinapakita niya kanina. Bakit akala niya natakot kami dyan? Marami ka pang sinasabi. Tignan mo mga kasama mo. Hindi na sila makabangon. Tignan mo. Alam ko. Kaya humanda ka. Kasi matutulad ka rin sa mga kasama mo. Sabay-sabay silang sumugod sa akin, Commander, at wala akong nagawa kung hindi yumuko na lang. Ramdam ko yung pagdagan nila sa akin. Ramdam ko yung matatalas nilang kuko
na tumatama sa katawan ko. Pero narinig ko rin yung sabi ng isa. Hindi daw tumatalab ang mga kuko nila. Pati na rin yung mga matutulis nilang pangil. Ramdam ko rin na may tumatamang mga kahoy sa katawan ko. Dahil nang hindi tumatalab ang mga ngipin at kuko nila, hinahampas nila ako ng kung anumang bagay na nakukuha nila sa tabi-tabi. Nakapikit ako noon at nakadapa sa lupa. Hanggang sa kinakausap ko na lang ang sarili ko na sana'y kusang gumalaw ang katawan ko at magkaroon ng lakas para labanan ng mga yon. Natahimik. Ano nangyari? Pagtayo ko, yung mga natitirang aswang, para bang meron silang tinitignan dahil nakapaikot sila. Ito pala yung medalyon na yon. Itapon mo na yan, Shed. Baka malusaw tayo dyan. Hindi. Sinong tao yon? Mukha siyang makapangyarihan. Hawak-hawak pala ni Sed yung kulay itim na sabitan ng medalyon. Tapos ang mga mukha nila'y medyo nakalapit doon na para bang kinikilatis kung ano ang mga nakatatak sa medalyon. Kailangan mawala ang medalyon na ito. Kailangan. Napansin ko yung isa para bang kinukusot niya yung mata niya. Sa madaling sabi, para itong nabubulag o kaya na may nasisilaw sa medalyon na yun. Nakaisip ako ng paraan. Tumakbo ako, tinulak ko yung isa kaya't napadikit yun sa katawan niya. Bumulagta ang isang yun at maniwala kayo o hindi, yung bumulagta ay unti-unting napugnaw. Wika ni Sed, kaya itinapon nito ang medalyon at mabilis ko namang pinulot. Hindi ko naramdaman nang makuha nyo to sa akin. Ang mali nyo, hindi nyo alam kung anong kaya nitong gawin. Kaya pasensya na kayo. Ubusin ko na kayo ngayon. Isa-isa silang nagtatakbo, Commander, pero hinabol ko sila. Nang inabutan ko yung dalawa, agad ko silang sinuntok sa likod. Bulag tayong dalawang yon at hindi ko na muli pang nilingon. Kasi alam kong babagsak na rin sila. Si Sed nakita kong pumasok sa sarili nitong bahay tapos nagkuble sa anak niyang 3 at sa asawa. Wag! Wag naman! Patawarin mo na ako! Patawarin mo na ako! Yung itsura niya matino na. Taong-tao na akong titignan. Patawarin? Marami nang namatay. Mga kasamahan mo at kasamahan ko. Tapos gusto mo patawarin kita? Mama, patawarin mo na po si Itay. Hindi. Anong patawarin? Lalapitan ko na sana si Sed nang para akong may nadinig. Ang sabi sa akin nito sa aking isipan. Ang taong nagtatangan daw noon ay dapat marunong din magpatawad. Lalo na't kung nagsisisi naman ang taong pinatutungkulan. Nang madinig ko yung Commander, unti-unti akong napatras. At pinulot ko na lang ang mga patay na katawan ng kasama ko. Si Katuro naman buhay pa nung oras na yon pero malalim ang sugat. Tara na, Katuro. Tara na. Gamit ang kariton at kalabaw, sinakay ko ang 2 patay na kasama ko, Commander. Habang kami naglalakbay papauwi, nasa lubong namin yung taong nagbigay sa akin ng medalyon. Sandali lang! Ikaw yung nabigay sa akin ng medalyon? Patay na ba yung mga yan? Oo. Sigurado ka? Siguro ho. Hinawakan niya mga yon. Nakita niyang merong malalalim na sugat. Pero ayon sa kanya meron pa rin pintig ng puso. Hindi pa sila patay. Mabubuhay pa sila. Dadaling ko sila sa ospital. Hindi na. Aswang naman ang may gawa niyan eh. Ako nang bahala dyan. Sa pagkakataon na yon, nagpakita na naman ito ng himala.
Hindi kayo maniniwala dahil yung mga sugat ng mga kasama kong inakala kong patay, naghihilom matapos niya itong orasyonan. Maging si Katuro ay gumaling din. Totoo ba to? Anong klaseng tao ho kayo? Ang isipin mo na lang, tao lang din ako na katulad mo. Pero ako yung taong binigyan ng espesyal na kakayanan para lumipol ng mga kaaway ng lipunan. May napatay ba kayo ron? Meron ho. Yung sinabi niyo sa akin na natatanggal yung kaluluwa nila. Totoo po, nakita ko. Good. Siguro naman madadala na mga yon. May nabuhay pa ba? Si Sid. Sige na, umalis na kayo. Pag-uwi namin, Commander, nagbunyi kami dahil kami ang nanalo sa laban. Nagpakatay pa nga ako noon ng 2 baboy. Bilang pakikipagsaya, patunay na kami ang nagtagumpay sa laban. Meron lang po akong tanong. Yun po kasing ibinigay sa aking medalyon ni Kanole magpahanggang ngayon. Nandito pa rin sa akin. At yung apo ko na mahilig makinig ng horror story, hinihingi niya yun sa akin. Tanong ko lang po, pwede ko bang ipamana yon sa kanya, Commander? Sana po ay masagot. Maraming salamat. Ang sagot po natin dyan, yes, pwede po. Yan po kasi open naman yan kahit kanino. O wag lang siguro sa mga masasamang tao kasi kapag sa kanila napunta yan, baka yan pa ang pumatay sa kanila. Maganda po yung kwento ninyo. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento. Sa mga gusto magbahagi dyan ng kwento, mag-email po kayo sa akin. Ang email po natin, commanderfs85@gmail.com. Diyan nyo po isend sa akin ang inyong mga istorya. At syempre gusto ko pakiayos naman din po ng pagkakatay para po hindi tayo mahirapan sa pagbabasa. Okay, magandang gabi. Good night, enjoy listening. Oh,